mga technician, so meron tayong oil pump dito, no? So lilinisin natin to. At the same time, i-check din natin, no? Kung okay pa yung internal parts niya, no? So, usually first check ko dito. Pag malakas na yung sobrang alog na yung so possible wear down na yung naabot na yung wear limit din sa loob na. So bubuksan natin to, di-dismantle natin para makita na. So first thing na gagawin natin, linisin muna natin, no? So linisin natin ng tablot. Bago natin buksan, linisin muna natin yung external part niya, no? Bago natin buksan para maiwasan yung contamination ng yung mga buhangin, mga sand, so any debris na pumasok sa loob. So mga tek, nalinis na natin, no? So nalinis na. So start na natin yung dismantle. Tanggalin natin yung bolt na to. Tapos tanggalin natin itong oil pressure switch sensor, mga guys. Tapos may valve dito. So tatanggalin natin to. May spring tsaka bearing ball dito sa loob. So parang check valve siya. Guys, bubuksan natin. Tapos inspect natin lahat. Inspect natin yung mga internal mechanism nito. Nahalos na natin yung bolt na. Dumi ng loob, no? So ito yung shot niya. Pag usually wear na yan, masyado nang lubog tong portion na to pag may alog, sobrang alog na to. So okay pa naman siya, guys. So lilinisin lang natin siya. Kasi mga ano niya, mga gear sa loob na mechanical part niya. So yung meter na to laging sa taas kapag binalik mo. I-send din sa kabila para hindi mo magkapalit. Tapos dapat itong portion na to dapat gumagalaw din to. Ayan, dapat yung gumagalaw na maayos, hindi stuck up. So madumi din, linisin natin itong ano niya, OPS sensor na, guys. So ito yung oil pressure switch sensor nila, tawag o OPS, no? So ayan, no? Sobrang dumi, grabe dumi. So tignan natin kung usable pa itong OPS na to. Pag hindi, i-repair natin, bubuksan natin, no? Tapos yung may parang check bolt dito sa loob. So spring tapos ball bearing. Check din natin. Ayan. Ito yung spring na nasa loob. So yung ball bearing na stock, kung makikita nyo dun sa loob, ayun. Kita nyo, hindi siya sa loob. So dahil dyan pipinsan natin, malalaglag, no? So gagawin natin, guys, susungkitin natin dito sa nakikita nyo itong part na to, kita ko yung butas dyan. So push natin, push natin sa side para lumabas yung pinaka ball bearing dito sa loob. Yun yung nagsisilbing parang check valve niya. So makikita nyo mga katek, no? So ito yung butas dito. So mga tek, ito natanggal na, no? Ito siya, para nabulitas lang siya ng ball bearing. So bali nakalagay ito dito sa loob. Ito yan nakapasok. Yan, usually pag maayos yan, pag kinano nyo, malalaglag na dapat agad, no?
Ang gagawin natin next yan kasi yung lilinisin natin muna dito. Tapos babalitan na rin natin itong o-ring na to. So mga katek, tapos na tayo dito no. Nalinis na natin itong oil pump na. So assemble na natin siya lahat. So gagawin natin first step. Lagyan natin ng lungs yan, oil. So ito no guys, gagawin natin. Ito dapat may ikot yung mga guys. Tapos oil natin ulit, refrigerant oil ang kasunod na. So yung mga dots sa taas lang, inawal natin ulit. So itong shot na sa oil din natin. Pagkatapos niyan, lagay natin itong orang dito. Yan itong cup. Masambot. So mga katek, na sarado na natin. Next naman, kabit natin itong ano, yung spring. Saka yung cold ball na yun, parang ball bearing o bolitas tawag. Ang gagawin natin, lagyan na lang din ng refrigerant sa loob. Tapos itong nasa spring, yan yung copper washer. Nasikpitan natin guys na. Okay, pwede natin itong plastic na rin. So ayan na, maganda yung plastic nya. Yun itong ano, yung OPS nya. Dito lang yung OPS nya na. OPS sensor, dito lang lang. So guys, may na lahat no. So may kapitan ng OPS sensor nya, tapos ito ng cell check board na. Tapos last ang gagawin natin, lagyan natin ng oil dito sa loob. Hindi yan ito ikutin na naman. Nakikita nyo itong transfer sa kabila. Tapos nga, pwede na natin i-scan. Yan ang pag-overall o pag-dilinis na oil pump. So mga guys, ito na yung ano natin, install natin yung oil pump. So kung bago tayong oil pump gasket. So pag-install nito, dapat is naka-align natin. So ganyan siya naka-align. So kakapin natin dito. So ito torque natin yung bolt. So bali 13mm yung bolt no. So torque natin siya ng 36 Newton meter. So ito yung torque wrench natin. Torque natin. Criss-cross pattern lang din pag-igit.
So guys, so tapos na tayo dito sa compressor natin.